Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang paanyaya mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon na makinig sa programang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to. Tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng Radyo Agri-Saka, mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Tayo na't magsama-sama sa pagsubaybay at pagtaguyod sa Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at maunlad na kabuhayan ng bawat magsasaka. Ang oras po sa buong kapuluan ay ganap na 5 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Magandang umaga Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. It's the 7th of April 2025 and it's the second quarter for this year. Really, time flies quickly. Pero we're still on air para po maghandog sa inyo ng mga kaalamang pang-agrikultura. On behalf of DJ Tyra, ako po ang inyong lingkod na si Gio. Kamusta po kayo? With me ay ang mga katuwang natin from Department of Agriculture Region 3. Makakapanayan po natin sila live na live dito sa studio sa paghahatid ng mabuting balita sa inyo. Kaya mga ka-agri, huwag po kayong maglilipat ng stasyon. Tumutok hanggang alas 12 ng tanghali at sama-sama tayong matuto dito sa programang Radyo Agri-Saka sa inyo. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 3 at RW 95.1 FM. Tama po ang inyong narinig. Hindi po ako nag-iisa dito dahil may mga kasama tayo live sa studio from Department of Agriculture Region 3. Yan po ay sangalan ng OIC Regional Executive Director, DARFO 3,
Dr. Eduardo L. Lapus Jr. at ang Chief Information Section ng DARFO3, Ms. Ozan Ono Ocampo Alas. Live dito sa studio, makakasama po natin ang Information Officer 2, Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO3 na si Ma'am Rica Salas Velasquez. Good morning, Ma'am Rica. Good morning po, DJ Gio, and isang magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Every gising is a blessing, and I believe po gagamitin natin ang 2 oras ng talakayan natin na makapagbibigay po kami ng dagdag kaalaman para sa inyong umaga. Tama po yan. Let's start the first few days ng April with positive vibes. Yes, Tama kahit na yung anong April stress Fool. yan. Tapos na po ang paglulukohan. Tapos ng April 1. Yeah. And mga kasama natin, live dito sa studio, ang Technical Staff Regional Agriculture and Fisheries Information Section at DARFO3 na si Sir Dexter Dryzen Dumol. Good morning, Sir Dexter. Good morning, Sir Gio, at good morning din, Ma'am Rica, at sa ating mga kasamang intern ngayon. Tsaka good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan na mga magsasaka. Samahan niyo ulit kami sa 2 oras nating talakayan. Tama po yan. Usapang agrikultura tayo. Pero before we move forward sa introduction of our topic and guest, papakilala po natin ang mga masisipag na interns natin from Central Luzon State University, CLSU. Sila po ay taking Bachelor of Arts in Filipino or BA Phil. Isa-isayin na po natin. Una, syempre, ladies first, si Katrina Waing. Good morning, Katrina. Hello po, good morning po. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Good morning, How are you Sir Ma'am. feeling right now? Good po. Oh, sana all good. Hindi better, good lang Good muna. lang. Kasi Okay. Monday sickness siguro. Tama yan. Ang nickname mo, Katrina. Cut na lang. Okay, Kat na lang. Kamukha naman ni Catherine. Katrina Velarde. Bernardo mo naman. Bernardo. Ay, Anyways, meron din naghihintay mamaya kung sino daw ka-lookalike niya. wait lang. Napapaisip tuloy ako. Pero bago yan agrikultura muna po ang topic natin ngayong umaga. Makakasama din natin si Christine Joy Cunanan. Good morning, Christine. Hello po, good morning. Ako po ay nagagalak na mapabilang ngayon dito sa inyo pong radyo. May baon ka bang kasabihan? Oo, baka nagpa-pageant siya. Baka Hindi natin nagpa-pageant alam. ka, di namin alam. Siguro lang po, go with the flow. Tama yan. Feeling ko na-stress out yung mga bisita natin dahil napaka-impromptu ng dating ng natin ngayon. Pero kasama din po natin sa ere si John Samuel Tomas. Good morning, John. Hello po, good morning po sa mga tagapakinig natin dyan. John. Nag-rhyme yung John at Jan. Oo. Yes, ang galing talaga. John Samuel Tomas. In short, Sammy. Sammy. Okay. Okay, tama na po ang paglulukahan natin. Introduce na po natin, Ma'am Rica, ang mga makakasama pa po nating panauhin at ang kanilang ibibidang mga topics. Oo, tama ka dyan, DJ Gio. Of course, sa 2 oras na talakayan natin, siksik-liglig na naman ang ating pag-uusapan para sa ating DA segment, DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa mga usaping lutong Pilipino. Selebrasyon ng DA para sa Filipino Food Month, ating alamin. Ito po ay ibibigyang pansin ni Ms. Jeneline Ibale, ang ating Market Specialist 2 mula po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA Central Luzon. Kung maalala po ninyo, siya po yung napakanta ni na Tita Menchi noon nung nag-guest sila dito. And yes, sa ating second segment, PhilRice segment, PhilRice on Air, kinig na, pag-uusapan po natin ang discarding may plus sa income, palayamanan, yan. Ito po ay bibigyang pansin ni Mr. Frederick M. Saludes, Senior Science Research Specialist po, Resident Agriculturist at Development Communication Division mula po sa DA PhilRice. And of course, meron din po tayong pag-uusapan patungkol sa ATI segment. Ating paaralan sa Himpapawid, makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo dahil nga po ngayong buwan ng Abril, pinagdiriwang po natin ang Filipino Food Month. Kaya isa din po ang topic na ito patungkol sa ATI na Filipino Food Month, RIC Pura Smoked Tinapa. Ating kilalanin, napakasarap ng ating topic. Siguro mamaya matatanong natin kung paano po ba tayo makakabili ng mga smoke tinapa mula po sa RIC Pura Tarlac.
Ito po ay makakapanayan po natin si Ms. Dendi Natividad, Vice President ng RIC Pura Tarlac o former Municipal Agriculturist din po ng Pura Tarlac. And syempre, sa araw na ito, hindi natin palalagpasin na hindi po natin siya makakasama via Zoom si Ms. Menchi Nogoy na Menchiyak na may update regarding sa mga presyo sa palengke. Menchiguradong hindi po absent tuwing Monday para magbigay ng Radyo Agrisaka Price Watch. And siya po ang Chief o Hepe ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3. So sa apat na topic po, tinitiyak namin na hindi namin nahayaan ang inyong Lunes na walang mapupulot na bagong kaalaman, update sa presyo ng mga bilihin sa palengke at iba't ibang mga makabagong pamamaraan sa agrikultura. Ayan, maraming salamat sa pag-update sa ating listeners, Ma'am Rica. Muli, usapang agrikultura po tayo. Bukas ang ating linya. Mag-text sa Radyo Agrisaka text line sa 0950-122-2505. Agrisaka. Good news. Lumagda ng isang Memorandum of Agreement MOA ang Food Terminal Incorporated, isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng Department of Agriculture, kasama ang lokal na sangay ng Charion Pokhan Food PLC CP Foods mula sa Thailand. Layunin ng partnership na ito na magpababa at matulungan ang pagpapababa ng presyo ng karne ng baboy sa Metro Manila, isang rehiyon na kasalukuyang nahaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang kasunduan na nilagdaan ni na FTI President Joseph Lo at CP Foods Chief Operating Officer Natakorna Sujipitarm ay nagtataguyod ng isang pilot program kung saan magbibigay ang CP Foods ng 100 live hogs kada araw sa mas mababang presyo. Ang mga baboy ay ipapadala diretso sa isang slaughterhouse sa Caloocan kung saan ang mga distributor at viajeros ay tatanggap ng mga live hogs ng direkta nang hindi na kailangang mag-transport mula sa iba't ibang farm. Pagkatapos, ang mga baboy ay ipoproseso para sa fresh pork carcasses na ipapamahagi sa iba't ibang mga tindahan sa mga pamilihan. Kilala ang CP Foods bilang isang nangungunang kumpanya sa agro-industrial at food sector na naglagak ng malaking pamumuhunan sa pagpapalawak ng operasyon nito sa Pilipinas. Inaasahan ng FTI at CP Foods na magdudulot ng positibong epekto ang programang ito sa mga consumer sa Metro Manila at makatutulong sa pag-stabilize ng presyo ng karne ng baboy sa merkado. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. na tinitingnan niya ang posibilidad ng isang malawakang pagbabago sa Minimum Access Volume or MAV para sa karne ng baboy na ang mga alituntunin ay halos 3 dekada nang umiiral. Ayon kay Secretary Laurel, ang kasalukuyang sistema ay ginagamit ng ilang mga accredited importers para makinabang, kaya't kailangan na itong baguhin. Sa ilalim ng MAV, ang mga imported na baboy ay may mas mababang buwis na 15% kumpara sa karaniwang 25% na taripa. Ang kabuang allocation ng MAV ay 55,000 metriko tonelada kung saan 30,000 metriko tonelada ay nakalaan para sa mga meat processors upang matiyak ang mas mababang presyo ng processed meats. Sa pagsusuri ni Secretary Laurel, natuklasan niya na sa 130 quota holders, 47 sa kanila ang kumokontrol sa 80% ng kabuang allocation at 22 sa mga ito ang nakapagtamo ng 70% ng volume. Dahil dito, tinitingnan ni Secretary Laurel ang posibilidad ng pagdagdag sa allocation para sa mga meat processors mula 30,000 metriko tonelada hanggang 40,000 metriko tonelada at ang natitirang bahagi ay ilalaan sa Food Terminals Incorporated upang magamit ito sa pamamahagi at pag-stabilize ng presyo ng baboy sa merkado. Nahalal bilang chairperson ng Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture si Attorney Paz Benavides II, Assistant Secretary for Policy and Regulation ng Department of Agriculture nitong ika-20 sesyon na ginanap sa Roma. Ang kanyang pagkahalal ay isang mahalagang milestone dahil siya ang kauna-unahang kinatawan mula sa Pilipinas na magsisilbing chairperson ng prestiyosong komisyon na ito. Ang Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture ay isang permanenteng intergovernmental body ng United Nations Food and Agriculture Organization o FAO na nakatuon sa mga polisiya tungkol sa
sa napapanatiling paggamit, konserbasyon at makatarungang paghahati ng mga mahalagang yaman para sa pagkain at agrikultura. Si Atty. Benavides ay magsisilbing chairperson sa loob ng 2 taon hanggang 2027. At siya ang mangunguna sa mga talakayan at proseso ng mga paggawa ng desisyon para sa maayos na pamamahala ng FAO's Advisory Body. Isang malaking hakbang ito para sa Pilipinas sa pagpapalakas ng ating papel sa mga usaping pang-agrikultural at pangkalikasan sa buong mundo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., isinasaalang-alang ng Department of Agriculture o DA ang pagpapataw ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bawang upang maiwasan ang posibleng pang-aabuso sa presyo. Subalit sinabi ni Secretary Laurel na ang pagpapatupad ng MSRP sa bawang ay kailangang maghintay dahil ang pangunahing focus ng DA sa ngayon ay ang pagkontrol sa presyo ng bigas at karne ng baboy. Ipinaliwanag ni Secretary Laurel na bagamat ang proposal ng MSRP sa bawang ay patuloy na pinag-uusapan, ito ay ipinagpaliban matapos bumaba ang presyo ng bawang sa 100 pesos kada kilo mula sa pinakamataas na presyo na 160 pesos. Dahil sa kasalukuyang presyo ng bawang na itinuturing na makatwiran ng DA, nananatiling nakatigil ang proposal na magpatupad ng MSRP. Ngunit kung tumaas muli ang presyo, posible na ituloy ng DA ang plano. Bukod dito, binabantayan din ng DA ang presyo ng mga itlog upang matiyak na hindi ito tumaas sa hindi makatarungang antas. Nagsagawa ng pagsusuri ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa mga sample ng imported na sweeteners mula sa Vietnam. Ito ay matapos markahan ang sample ng Bureau of Customs o BOC bilang posibleng maling deklarasyon. Ang mga imported na produkto ay dumating sa 3 batch na may kabuang 20-foot container vans. Inisyal na idineklara ang mga ito bilang sweet mix powder sa ilalim ng Tariff Code 1702 na isang kategorya ng other sugar. Gayunpaman, matapos ang paunang inspeksyon ng BOC, lumitaw ang mga alalahanin na ang produkto ay maaaring kabilang sa Tariff Code 1701 na tumutukoy sa refined sugar. Ang tariff rate para sa refined sugar mula sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay 5%, samantalang ang buwis para sa mga import na nakalista bilang other sugars sa ilalim ng 1702 Code ay mas mababa sa 1% lamang. Inilunsad ng Custom Intelligence and Investigation Service o CIIS ng BOC sa pakikipagtulungan sa SRA Regulation Department at iba pang mga ahensya ang isang pinagsamang operasyon upang inspeksyonin ang mga shipment. Patuloy ang imbestigasyon at monitoring ng mga otoridad upang matiyak na ang mga importasyon ay sumusunod sa tamang regulasyon at buwis. Hindi ito tumaas sa hindi makatarungang antas. Opisyal na inilunsad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng feed para sa mga duck raisers sa lalawigan ng Pampanga. Layon ng inisyatibong ito na tugunan ang tumataas na presyo ng mga sangkap ng pakain at iba pang hamon na kinakaharap ng mga duck raisers. Kasama sa mga suportang inalatag ng Department of Agriculture ang libreng avian influenza testing, tulong sa pakain at mga pasilidad para sa post-harvest upang masigurong patuloy ang paglago ng industriya. Sa ilalim ng Feed Assistance Program, ang mga rehistradong duck raisers sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay maaaring tumanggap ng 9 hanggang 17 bag ng pakain na may bigat na 50 kilo bawat isa. Ang halaga ng tulong ay naglalaro mula 15,000 hanggang 28 kada benepisyaryo. Upang makapag-qualify, dapat ay may hindi bababa sa 100 pato ang magsasaka at hanggang 2,000 pato lamang ang sakop ng ayuda. Halos 1,000 duck racers mula sa ika-4 na distrito ng Pampanga, kabilang ang mga bayan ng Candaba, San Luis, San Simon at Apalit ang makikinabang sa programang ito na naglalayong patatagin ang industriya at palakasin ang produksyon ng pato sa rehiyon. Agri-Saka. Good News!
Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Philippine Standard Time is exactly 10:20. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenila ka. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Check your time. It's exactly 10:22 on the clock. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa palatuntunang Radyo Agri-Saka dito sa RW 95.1 FM. Ako po ang inyong lingkod na si Gio at makakasama din po natin mga partner natin from Department of Agriculture, sina Ma'am Rica at Sir Dexter. And kasama din natin ang interns po natin from CLSU, sina John, Katrina at Christine. Usapang agrikultura pa rin po tayo. Mag-text sa 0950-122-2505 para sa inyong mga katanungan. Masaya po namin sasagutin iyan. At before we move forward sa ating next segment, Ma'am Rica, baka may announcement po tayo na nais sabihin? Okay, sige po. Bilang dagdag kaalaman din po, ang pag-aalaga ng kalabaw ay may kaakibat na responsibilidad na kailangang gampanan ng mga nag-aalaga, kung kaya't nararapat po na magkaroon sila ng mga sapat na kahandaan at kakayahan. Narito ang ilan po sa mga dapat nilang alamin bago sumuong sa pagkakalabawan. Una po, wastong pagpapakain, pagpupurga at pagbibigay ng bakuna sa inahing kalabaw at bulo nito. Pangalawa, mga dapat gawin at ihanda kapag gagatasan na ang kalabaw. At pangatlo, mga karaniwang sakit ng kalabaw at kung paano ito maiiwasan or paano maiiwasan ang mga sakit na ito. Kung nais pong malaman ang iba pang detalye sa wastong pangangalaga ng kalabaw, bumisita lamang po sa page ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center para madagdagan po ang inyong kaalaman. All right, into our next segment. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Alam ba ninyo na ang inyong sakahan ay maaaring maging mas produktibo pa? Hindi na lamang sa pagtatanim ng palay ang pwedeng pakuhanan ng kita. Sa episode ito, pag-uusapan po natin ang palayamanan. Isang makabagong sistema na naglalayong gawing mas maging produktibo ang pagsasaka para may plus sa ani at kita. Sa palayamanan, hindi lamang pala
palay ang ating pananim. Ano pa kaya ang pwedeng itanim, kapalay? Pwede ka rin daw mag-alaga ng iba't ibang hayop. Wala din daw natatapon dahil lahat may pakinabang sa palayamanan. Excited na po ba kayong matutunan ito, mga kapalay? Manatili sa inyong mga radyo, mga kapalay, dahil tatalakayin natin ang mga benepisyo, mga dapat isaalang-alang sa pagsisimula at kung saan makakakita ng mga model farm para sa palayamanan. Huwag palampasin ang pagkakataong matuto ng mga diskarte para sa mas matagumpay na pagsasaka. At makakapanin po natin dyan via phone patch si Mr. Frederick M. Saludes, ang Senior Science Research Specialist mula sa Resident Agriculturist at Development Communication Division ng DA PhilRice. Isang magandang umaga po sa inyo, Sir Frederick. Isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating pong mga kababayan na ngayon po ay nakatutok po sa ating programa. Nawa po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. It's a pleasure to have you here, Sir Frederick. Para po sa panimula ng ating diskusyon, ano po ba ang palayamanan at saan po ito hango? Ayan, so matagal na po itong palayamanan. Actually po, palayamanan ay nagsimula po siya doon sa kinakanta po natin ng bata tayo, yung bahay kubo na nasa bakuran po natin yung iba-ibang nakatanim na palay. Pero ito pong palayamanan, dahil ito po ay may palay, ito po yung main crop po natin. Kaya po rice base siya. At yung kayamanan, so yung pag pinagsama po kasi natin, yung palay at kayamanan, na ito naman po yung wealth. So hindi lang po mga tanim. So palayamanan, yan, prosperity in rice farming. So ito pong konsepto po na ito ay binanggit natin kanina na hindi lang po nakatutok doon sa pagtatanim natin ng palay. So pinapataas po natin yung productivity ng ating lupa. Kasama na po, siyempre, yung mapataas po natin yung kita ng ating pong household farmers. So, yung buong pamilya po nila ang kasama po. Through, ito nga po, purposive yung pagtatanim niya doon po sa ating lupa. Kasi hindi lang po palay, kasama po yung ating pag-aalipan. Iba't iba pa po na mga component, gaya po ng aquaculture. Depende po doon sa kanilang lugar. So, ang main po natin na purpose ay mapataas po yung kita at masiguro po yung sapat na pagkain ng ating pong household farmer. Kasi matagal po yung ating hinintayin kung puro palay lang yung time natin sa ating palay. Okay. Good morning po, Sir Fred. Si Rica po ito. So, ang follow-up question ko lang, sir, nabanggit po ninyo na yung goal po natin is mapataas ang productivity ng palay at, of course, mapataas po natin ang kita. So, ano po ba yung mga efforts na ginagawa po nating mga activities, projects, or programs para maabot po natin yung goal po natin? Actually po, ang PhilRice ay matagal na pong sinasama po sa ating pong mga training, seminars, yung ganito pong mga information. Actually po, sa PhilRice ay nag-set up po tayo ng mga palayamanan model farms sa ating pong mga branches. Kaya yung pong ating mga visitors, pag pumunta po sa mga PhilRice branches, ay isa po sa mga pinapapuntahan natin sa kanila is mabisita po nila yung ating mga model farms. Kaya nakita po nila kung ano-ano po yung mga component and paano po dumadaloy yung
mga inputs. Kasi yung pong sa palayamanan, yung waste po, halimbawa, ng ating paghahayuan, siya na po yung maging inputs po natin doon po sa ating ibang component, gaya po ng sa halaman. Okay. Yun po yung mga efforts po natin. Yes po. So sir, baka may gusto din po kayong idagdag kahit meron na po kayo nabanggit na mga benefits po ng ating palayamanan. Ano-ano pa po bang mga pangunahing benepisyo o pakinabang ng palayamanan sa ating mga kapalay na tagapakinig? Ayan, so tulad po ng binanggit natin kanina, hindi lang po yung production ng ating pong tinitingnan. So, andito rin po yung effort natin para mapataas po yung ating input efficiency. Hindi po masyadong magastos yung ating pagtatanim dahil maaari po yung byproduct ng isang component is siya po yung maging input po natin. So, nare-reduce po natin yung gastos sa pagtatanim. Kaya naman po, magiging productive yung pong mga areas na medyo hirap. Yung, halimbawa, yung low-lying area na mahirap pasukan ng makinarya o kaya hindi rin po mag-drive yung tanim natin dahil masyadong malalim. So, pino-convert natin into more productive. Kaya pwede po tayo maglagay ng aquaculture. Andyan din po yung mag-reduce po natin yung impact po sa environment. Dahil nga po, paari tayong mag-produce ng malesen yung paggamit po ng mga chemicals. Kasi yung input natin is nandun na po sa may farm. So, na-ensure po natin yung safe na pagkain ng ating pong pamilya. Dahil natin doon siya na-license po natin yung paggamit ng mga chemicals. And syempre, ang main goal po natin is ma-secure po natin yung source ng pagkain ng pamilya po natin. Kasi hindi lang po para yung tanim natin. So, nasa paligid po natin, kung tayong magtanim po ng gulay, mag-alaga po ng mga hayop. So, hindi lang po food security, pati po yung income, masisecure po natin. Dahil ito nga pong mga components sa palayamanan ay year round, pwede mo siyang magamit. And ang kailangan po ito, so pwede po tayong mag-plan ng maayos kung ano po yung mga itatanim po natin, check po natin yung market, kung ano pong mga tanim ang medyo mas mahal sa mga panahon. So, kasama po yun doon sa tinitingnan po pagdating sa establishment ng palayamanan. Sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba ang ating pinagsama-sama sa Palayamanan Farm? Ayan. So, sa palayamanan, dahil nandun po yung ating palay, ito po yung ating main. Kasi dapat meron tayong makukuhanan ng ating bigas. So, hindi lang po yun. So, depende po sa sitwasyon. Maglalagay din po tayo dapat doon ng livestock. So, pwedeng babuyan, pwedeng manukan, pato, na naka-integrate po sa ating rice production, rice stock farming, o yung tinatawag din po na rice fish culture. So, pwede pong gano'n, depende po sa area po natin. So, aquaculture, pwede rin po yung mga medyo magtaas na lugar, pwede gawin po natin orchard, o kaya naman po yung area po natin ay medyo tapulin ng malakas na hangin. Integrate po natin yung paglalagay po ng windbreaker like yung iping-iping, control sa soil erosion, and pananggalang sa malakas na hangin. So, pwede rin po yung
mailagay doon yung biomass recovery system po natin. Like, pwede tayo maglagay ng compost area o kaya naman po sa tabi ng ating livestock. Meron tayong vermiculture. Pwede rin po tayo maglagay ng mushroom culture, mushroom center. So, dahil po yung by product natin na dynamic, pwede pong patubuan ng kabuti. And after kabuti, pwede po natin ipakain doon sa vermi. So, pwede tayo mag-venture into pagtitinda ng organic fertilizer. So, ito po yung mga ilang components na nandoon po sa ating mga model farms. So, depende po sa inyo yung pwede po rin ninyong mailagay doon po sa gagawin setup. Ayan, Sir Frederick, tingin nyo po magkano po kaya yung pwedeng maidagdag na kita sa palayamanan? Ayan, so magandang tanong yan kasi mas interesting kung napag-uusapan yung kita. Well, depende po yan doon po sa setup po natin. Kasi may model farm po tayo, so may mga na partner na nandito natin. Kaya po nilang kumita ng 1 million a year sa isang hektaryang lupa. Even, mas mababa pa nga yung kwento ko na ba, konti lang yung area nila. So, paano po yun? So, yun nga po, yung binanggit po natin, meron naman na po silang farm plan. So, na-analyze na po yan sa ganitong month. Hindi tayo magtanim. Halimbawa, dito sa Luzon, so, malaki ang kita sa watermelon pagdating po ng Barmans. So, mga ganong konsepto, mas malaki po yung kita kasi pa rin, halimbawa, sa ibang crops compared po sa palay. So, depende po sa area nila. So, yung iba nga po, into farm tourism na rin. So, ayan, nauuso na dahil sa tourism natin. Binibisita na rin yung mga farm tourism. So, mas malaki po yung magiging income po ng farmhouse home. So, yun. So, depende po sa setup po natin and yung marketing din po natin ay may partner po natin sa market. So, mas malaki po kung pinoproseso pa rin natin yung ating pong produce. Sir Frederick, kung ako naman po ay interesado o nagnanais magsimula ng palayamanan, ano po ang mga dapat kong isaalang-alang? Ayan. So, actually po, yung binanggit natin ng mga component ay magdedepende po yun doon sa situation po ng inyong farm. Kasi, kung flat lang naman po yung area po ninyo, so, mahirap yung source ng tubig. Isa po yan sa atin pong isasaalang-alang. So, source ng tubig, una, kailangan po talaga natin ng source ng tubig para sa atin pong para naman ng area. So, kung kinukulang ang tubig, doon po tayo mag-decide kung ano po yung i-put up natin. Baka hindi yung area na tanim po natin na hindi kailangan ng maraming tubig. Like, ito, gulay. Pero may areas naman po, like meron tayo sa Agusan, hindi sobrang tubig naman dyan. So, hirap po mag-tanim ng palay. So, nag-venture po sa rice fish culture, to aquaculture, sa tabi ng aquaculture, meron po silang poultry, nakaangan. So, yun po. Pangatlo po, yung availability po ng mga inputs po natin. Baka naman gusto po natin mag-put up ng isang component, wala tayong source ng inputs po natin.
andyan din po yung applicable po ba siya doon sa primate ng lugar. So, hindi po isa sa alang-alang natin. Baka naman hindi po ako yung ating pong titingnan ng mga component doon po sa claimant. Then, yun pong marketing po natin. Kung baka naman po sa layo ng ating lugar. O kaya naman po gusto po natin magtanim halimbawa ng mga hindi po karaniwang natitili sa lugar. So, mahal ang puhunan. Like, iba po, on hydroponics. So, sa lettuce. And medyo malayo po siya sa city. So, malaki po yung gastos pag-travel. So, yun po yung mga ilan po, mga sinasaalang-alang din po natin. So, inam po na dapat holistic yung approach po natin bago po tayo put up ng parayamanan. Sige po, sir. Sir, si Dexter po ito. Sir, meron po ba tayong mga model farm ng palayamanan na maaaring bisitahin ng ating mga kapalay na interesado, sir? Kung meron, sir, saan po natin ito matatagpuan? Yung pong pinakauna po na palayamanan model farm ay makikita po dito sa PhilRice, Central Office po ng PhilRice. And in-expand na po sa iba't ibang branches po natin. So, like, meron tayo sa Patak. So, dyan po, medyo kinukulang talaga yung patubig. Iba-ibang setup po, depende po sa lagay po ng area. So, lahat po ng branch station, meron po tayong palayamanan model farm. Pwede po nilang bisitahin. Dito po ninyo nais makita sa PhilRice ay pwede po kayong mag-text o tumawag po sa amin. Magtitipid po. Maisama po sa itinerary yung palayamanan. Makita po natin yung model sa mga branch po natin. Alright. Sir Frederick, bilang pagtatapos, mayroon pa po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig? Yung pa sa mga kababayan po natin na may tanong po patungkol sa palayamanan, actually po meron tayong libro na inilabas. Pwede po nilang i-download yung libro po about palayamanan. Makita po nila yung mga setup sa iba't ibang branch po natin. And yung makita po base doon sa kanilang ginawang setup. Pwede po nilang i-download sa pinayarice.com. Okay naman po, may tanong po kayo tungkol sa setup ng palayamanan, kailangan po sundan. Pwede po kayo mag-text sa amin o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. O kaya naman through Facebook, pwede po kayo mag-chat po sa amin. Hanapin lang po yung DA PhilRice Facebook page. I-follow po ninyo kami. And pwede po kayo mag-send po sa amin ng mga messages para makita po o maibasa po ng ating mga expert. Mabigyan po kayo ng ekspertong gabay sa pagtatanim po ng palay. Lalo po kung kailangan po ninyo ng mga advice po mula po sa ating po mga researcher. Sir Gio, may i-add lang din po ako. Sir Fred, naalala ko po kasi last time, nagkaroon po kami ng lakbay-aral and part po ng discussion is yung palayamanan. So, ibang experience po kapag na-experience ng ating mga, siguro mga youth din po, maliban sa ating mga farmers na may mga questions po regarding sa ways ng pagtatanim po ninyo. So, pwede po ba ninyong banggitin din po? I-invite po natin. Ang balita ko po ay libre lamang po ito sa mga nais pong maka-experience. Ayun, yan nabanggit po natin na lakbay palay. Actually po, libre po siya. Though, hindi po lahat kasi ay ma-accommodate po natin. Pero yung pagbisita po dito sa PhilRice, libre lamang po. Kailangan nyo lang po ng proper coordination para ma-accommodate po natin kayo. Ma-schedule po natin yung mga kasamahan po natin dito sa PhilRice para po maipaliwanag po sa bawat isa. Maging po yung mga estudyante na
gusto pong bumisita is ina-accommodate naman po. Pwede po kayo mag-message po sa amin kung nais pong bumisita dito sa Philrise. Anytime naman po, basta weekdays, ay pwede po kayo magbisita po sa aming palayanan ng Mobile Park. Ayan, napakagandang oportunidad po, no? Itong patungkol sa agrikultura. Sana marami pong mahikayat na listeners dito sa inyong sinusulong at itong palayamanan sana marami ding yumaman. At Sir Fred, bago po namin kayo pakawalan, ito na po ang pagkakataon nyo para batiin, shoutout po ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan. Pinapati ko nga po pala yung mga kasamahan ko po dito sa Philrise, especially po dito sa Development Communication Division. Pinapati ko rin po yung aking pamilya po, na ngayon po ay nakikinig. Maraming salamat, Sir Fred. Hanggang sa ulitin po. Maraming salamat po at mag-bye po. Ayan, nakapiling po natin via phone patch ang Senior Science Research Specialist mula po sa Resident Agriculturist at Development Communication Division ng DA Philrise. Para naman sa may iba pang katanungan tungkol sa pagpapalayan, pwede rin kayong mag-text o tumawag sa Philrise Text Center bilang 0917-111-7423. Maaari ring i-like at i-follow ang Rice Matter sa Facebook page ng Philrise. DA Philrise, usapang palayan sa radyo, kinig na! Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Be bold, be different, stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon. Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW 95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 10:48 on the clock. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa Radyo Agri-Saka sa RW 95.1 FM. Usapang agrikultura pa rin po tayo. Sa mga interesado, maaari kayong tumawag sa Radyo Agri-Saka text line sa 0950-122-2505. Kasama pa rin po natin ang ating mga katuwang from Department of Agriculture, sina Ma'am Rica, Sir Dexter, sina John Samuel, Katrina at Christine from CLSU taking Bachelor of Arts in Filipino. At bago po tayo magsimula sa susunod na segment, happy birthday muna po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan dito sa Laos Group of Companies. Kina Sir Etikio 3 Javier ng Ford Cabanatuan, si Sir Renato Jr. Pamintuan ng LGHI HRMD San Fernando, Sir Nesiel Elias ng Car World Caltech San Fernando, Sir Jonathan Cabrera ng Ford Pampanga, Sir Jasper Pantila ng Ford Libis at kay Ma'am Janayka Acuna ng Nissan
Bataan. Happy birthday po sa inyong lahat. Oo, at babati na rin po ako. In line na din sa happy birthday sa ating mga nag-celebrate po ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa aking pamangkin na si King Hendrix Nerit. Hello din po sa aking kapatid. Advance happy birthday sa April 21. Happy birthday Ate Roxanne Salas Elefante. And hindi ko po alam kung makakasama natin siya pero advance happy birthday din kay Sir Ernest Payawal na bising-bising magluto ngayon dahil may cooking contest siyang sinalihan. Talagang inalay ko siya. Sir Ernest, sumali ka roon. Sir Ernest, na-miss ko na yung pag-rap niya every extra ng programa. Oo. Matik na yon kapag wala na kaming time. At malapit na pala ang birthday ni Sir Ernest. Yes, magagalit siya niyan kasi in advance kung ano. Paalala na din yan, sana may pa-blowout si Sir Ernest. No, Ayun sir? lang. Lunes yun. Monday pa naman. Oo, baka mag-leave. Depende or mag-celebrate with you sa radio program. Sana manifesting Sir Ernest. Back ka naman. Oo, at baka may gusto rin pong batiin ang ating mga OJTs ngayong umaga. Alam naman natin na ang buong angkan ay nanonood sa Facebook Live. Ang nanay at tatay na proud at ang mga kapatid. At syempre, baka may loved ones kayo dyan na gustong batiin. Ayan, nais ko pong batiin ulit ng happy birthday ang aking pamangkin po noong nakakarang araw. Happy birthday sa aking pamangkin, Prince Andrew Dominguez, at sa isa ko pong pamangkin na si Earl Jason Imaas. Magpagaling ka at pinagpipray ka namin. Oo, para magkamag-anak yung pamangkin ko at pamangkin mo. Yes, Kung sa akin, Hari, King, yung sa'yo, Prince. Mama. May princess pa po. May princess pa. Sammy, baka may gusto kang batiin. Ayan, binabati ko naman po yung pamilya ko dyan sa Rizal, Nueva Ecija, Tomas family, Pascua family, Lorenzo family, at Alcantara family. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo palagi. Binabati ko rin po yung mga sir namin sa Rafis, Sir Alex, Sir Jepoy, Sir Dale, Sir Wa, at Sir Jonel. At syempre, shoutout din po kay Sir Jericho Manaloto. Mga sir, saan po ulit yung galang mamayang gabi? Ayan. At sa mga kaibigan din po namin dyan sa CLSU, Mike Angelo Callis, Alanis Doctor, at Samantha Milia. See you soon, mga best. Okay po, binabati ko rin po ang buong kaguruan sa aming departamento ng Pilipino, lalo na sa aming mahusay na tagapangulo, Ma'am Baby Jean Jose, at sa aming OJT Coordinator, Ma'am Judith Angeles. Ganon rin po ay binabati ko ang aking pamilyang nakasubaybay sa ating Facebook Live ngayon, Waing Family, Dordas Family, at Galicia Family. Binabati ko rin po ang aking mga kaibigan, Mika Marita Datada, Krista Onoya, Samantha Milia, at Alanis Doctor. See you soon po, guys. Ayan, ang daming pabati na baon ng ating mga kasamahan dito sa studio. Baka ikaw, Dexter, baka may gusto kang batiin. Yung kabarangay mo, Dexter. Mga girlfriends. Wala po. Ganun, ma'am. Ma'am, binabati ko po ang ating mga tagapakinig dyan, lalo ang mga taga-Kalangwasan Sur, Kuya po Nueva Ecija, sa mga magsasaka dyan na nakikinig. Pati binabati ko na rin po ang aking pamilya, Dumol family, Patricio family. Kumusta po kayo? Okay lang po ako dito. At batiin ko lamang po mabilisan si Ms. Rowena Santos na alala ko from High Value Crops Development Program. Ayan, wag na po nating patagalin. Dumako na po tayo sa susunod na segment. DAATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Maraming ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa ating magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan at iba pa para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga ahensya na ito na kabilang sa kagawaran ng pagsasaka ay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 3 o ATI RTC3. Bilang masugid po na katuwang ng kagawaran ng pagsasaka sa pagbibigay ng mga extension services dito sa rehiyon, marami ng naibahaging kaalaman at teknolohiya patungkol sa agrikultura ang ATI sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay, seminars at iba pa. Kaya naman mainam na pag-usapan po natin kung ano ang mga programa at serbisyo ng ATI, kung paano makakatulong ang ahensyang ito sa iyo. Wag na po nating patagalin pa. Bilang pakikilahok sa ipinagdiriwang na Filipino Food Month ngayong Abril, ang ahensya po ay magbabahagi ng mga kwento, karanasan at pagsisikap ng mga partners at beneficiaries pagdating sa sariling gawang produkto na kanilang natutunan sa mga pagsasanay na inaalok ng ATI. Ngayong araw, makakapanayan po natin via phone patch ang Vice President RIC Pura Tarlac na si Miss Dandy Natividad. Good morning po, Ma'am Dandy.
Muli, mukhang nawala sa si Ma'am Denny. Yes. Pero, Sige po, in line habang inihintay po natin si Ma'am Dandy, isa pong announcement, a Learning Site for Agriculture or LSA is a form that demonstrates successful and doable agricultural practices and technologies serving as a model for other farmers. LSAs are part of a program offered by the Agricultural Training Institute or ATI. They provide hands-on training and on-the-job instruction to enhance classroom learning. The LSA program in an innovative approach initiative by the ATI that collaborates with successful farmers to share effective farming techniques. It serves as a practical training area reinforcing classroom concepts through real-world experiences and extension activities. Sa mga interesado po na magpa-LSA or sa mga LSA applicants po natin, sila po ay ine-encourage to review the detailed application process for the Learning Site for Agriculture outlined po sa page ng ATI Central Luzon. Ito po ay maaring isubmit ang inyong application via email to ATI Region 3 at ati.da.gov.ph or PAS Region 3 at ati.da.gov.ph or maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating ATI Central Luzon. kasama na po natin sa ere ang Vice President ng RIC Pura Tarlac na si Miss Dandy Natividad. Good morning, Ma'am Dandy. Kamusta po ang inyong umaga? Good morning po. Mabuti naman po. Ma'am, kamusta po ang kasulukuyang kalagayan ng inyong grupo lalo na sa inyong pagnenegosyo? Ang kalagayan ng aming samahan, buhay na buhay ito at aktibo. Kasi ito ay nakaakma sa layunin ng isang kooperatiba ang aming samahan. Ang mga membro ay nagbibigay ng sosyo buwan-buwan para sa pagnenegosyo namin. Okay po. Good morning po, ma'am. So, bilang parte po ng RIC Pura Tarlac, isang organisasyon sa ilalim po ng Rural Based Organization or RBO ng ATI Central Luzon, ano-ano po ba yung mga aktibidad ng RIC Pura ang inyong isinasagawa kasama ang inyong grupo? Ang aming samahan ay may 2 araw bawat linggo ang inilalaan sa pagluluto ng aming produkto. At 2 araw naman ang pagtitinda namin sa kaliwa ng bayan. Maliban sa nagsabing mga aktibidad, ang ibang miyembro ay may mga gulayan din sa bakuran. Nag-a-attend ng mga meeting, kung may mga seminars, at nakikikoordinate din sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang mga activities namin. At saka kung may mga trade fairs, sumasama din kami hindi lang sa aming bayan, kundi sa mga karating bayan at sa probinsya ng Tarlac. Okay po, ma'am. Pagdating naman po sa paggawa ng produktong RIC, maaari niyo po bang ibahagi paano po napasok ang inyong grupo sa pagtitinapa? Ang aming grupo ay napasok sa paggawa ng tinapa noong nagkaroon na ng livelihood programs ang Municipal Agriculture Office na kung saan ang isa sa mga seminar na itinuro ay ang paggawa ng tinapa. Nagtandak ng seminar sa iba't ibang barangay ng Pura at doon nag-umpisa. Ipinagpatuloy ito, municipal base, na kung saan nagkaroon ng nagpagawa ng building ang LGU Pura para sa RIC at nagbigay na rin ng suporta ang iba't ibang government agencies kaya ng ATI, DTI, DOST, CMEC, TSU at marami pang iba. Ayan, pagdating naman po Miss Dandy sa mga pagsasanay, ano naman po yung mga aktibidad na yung nasalihan ng inyong grupo na may kinalaman po sa ganitong pagproproseso? Marami na po ang aktibidad na nasubok o nasalihan ng aming samahan.
gaya ng seminar workshop on entrepreneurial mindsetting and business principles for sustainable livelihood, fundamentals of cooperative, food sanitation and food safety, food tourism, packaging, marketing, basic financial management, costing and pricing, seminar workshop on intellectual property rights, patent filing, licensing agreement, and Food and Drug Administration license to operate. Ito ang mga at marami pang iba. Paminsan-minsan po ay naiimbita din ang aming samahan na mag-lecture o maging speaker sa paggawa ng tinapa at noodles. Okay po ma'am, sa paggawa po ba ng tinapa, ano po yung unang dapat nating isinasaalang-alang? Ang una po namin isinaalang-alang ay ang supplier ng gagawin namin tinapa at yung presyo ng isda at ang market o kung saan namin ima-market ang aming finished product. Yan po ang inaano natin, kino-consider namin. Okay po. Ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung mga iba't ibang pamamaraan ng pagtitinapa? Pagtitinapa po. Ay, ganun. Una, kailangan may smokehouse tayo. Mga cooking utensils o mga gamit sa pagluluto, mga bistay. Sa paraan ng pagluluto, kailangan malinis yung isda. Sa ginagawa namin tinapang bangus, dinidebone namin. Nilalagyan ng asin na may durog na paminta, saka inilulubog sa kumukulong tubig na may mga sangkap. At kung makita namin na medyo yung bata ng isda ay nadulin, saka pa inaalis na namin sa kumukulong tubig. Pinatitiktikan namin yon, saka ilagay sa smokehouse for 15 to 20 minutes. Ma'am Dandy, sa pagtitinda po ba, ano yung mga sangkap na kinakailangan? Una is sa isda, pwedeng gamitin ang galunggong, salmon, tilapia o bangos. Ang mga ingredients naman nila, ito asin, suka, sibuyas, bawang, paminta, luyang dilaw, yung luya na talaga natin ginagamit na luya, tanglad, mantika, at saka asukal. Yung asukal yung nilalagay doon sa uling para masama siya sa smoke para yung kulay ng isda magandang tingnan. Okay po ma'am, sa mga nagnanais pong pumasok sa ganitong pagnenegosyo, ano po ba yung mga tips na maaari niyong ibahagi? Sa pagnegosyo, ang mga tips na maaari kong ibahagi ay sipag at tiyaga at huwag samahin ang pera ng negosyo sa perang pang-personal. Ms. Dandy, before we sige po, go ahead. Tips na gusto ko ba para hindi natin magastos yung kita ng negosyo. Ms. Dandy, meron po ba kayong channel, YouTube channel, TikTok accounts na merong video tutorial sa mga sinasabi niyo pong how to cook na specific na pagkain? Meron po ba kayo? Meron. Kasi ang mga produkto namin, binibenta namin sa Kadiwa ng Bayan, o kaya sa mga feeding programs ng DSWD, mga schools. Ano pong pangalan ng channel niyo, ma'am? Para po malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon. Channel ng YouTube channel po, TikTok, kung meron po kayong ganun.
Ay, wala pa po kami gano'n. okay, Meron lang kaming yung group chat ng mga RIC, pero wala pa po kami TikTok na gano'n. But it's interesting po na kung kayo'y makakagawa nun, mas mapapalawak niyo pa po yung pag-inform sa ating mga listeners. Ay, sana po, magkaroon na po kami. At iano ko po sa aming samahan na magkaroon na po kami. Ayan, mga magkano po kayang kapital, Miss Dandy, yung maaari po nilang ilaan sa pagsisimula po ng ganitong negosyo? Mga 1,500 to 2,000 pesos, pwede nang mag-start ng pagpipinas pa. Kasi yung ibang ingredients naman, nasa na lang nasa paligid. Pero kung may smokehouse na sila pero kung wala pa, yung kasama yun sa budget, yung paggawa ng smokehouse. Ma'am, paano po nakatulong sa RIC Pura ang kaalaman sa pagninegosyo at paggawa ng mga produkto po? Ay malaking tulong sa amin, mga miyembro ng RIC. Kasi maliban sa dagdag kitang pankabuhayan, natuturing kami ng packaging, pricing, marketing at iba pang mga pag-aaral na naibigay sa amin ng mga ahensyang tumutulong sa amin. Okay po, ma'am. Ma'am, may tanong ko na lang rin po. Ma'am, gaano po ito nakakatulong sa inyong samahan? Ay, nakatulong sa amin dahil nadagdagan ang aming perang pang-negosyo. At gaya ng nasabi ko kanina, tumatanggap ang bawat membro ng interest on capital at patronage refund bawat taon at nabigyan ng trabaho ang iba naming membro dahil pinapasweldo ng RIC. Nagkaroon din ng libangan ang ibang membro, lalong-lalo na sa aming mga retirees na member ng RIC. At bilang panghuling question po, ma'am, mensahe niyo po sa mga nakikinig, lalo na sa mga nagnanais maging miyembro ng inyong samahan sa Pura. Ang masasabi ko sa mga nagnanais maging miyembro ng RIC, di kayo magsisisi dahil madadagdagan ang inyong kaalaman, may dagdag kitang pangkabuhayan, magkakaroon ng maraming kaibigan at paminsan-minsan may lakbay-aral pa. At who knows, baka magkaroon ng chance na mabisita ang mga successful entrepreneurs sa labas ng bansa. Maraming salamat po, Ma'am Dandy. At bago po namin kayo pakawalan, baka may nais po kayong batian on air. Yung mga mahal niyo po sa buhay, yung mga kakilala niyo. Ay, binabati ko po ang ating mga kasama sa RIC, ang aking mga anak na makikinig kasi may anak ako sa Fernando at lahat ng ating mga kaibigan out there. Ayan. Miss Dandy, maraming salamat po sa oras na inyong binigay. Maraming salamat din po. Ayan, nalaman po natin ang Filipino Food Month, RIC Pura Smoked Tinapa, ang ating nalaman through Miss Dandy Natividad. Siya po ang Vice President ng RIC Pura Tarlac, former Municipal Agriculturist of Pura Tarlac. Once again, Miss Dandy, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. May lamang ang mayalam. Para sa mga interesadong sumali sa mga libreng pagsasanay at sa mga nakakaaliw na mga pakulo, ilike lamang ang kanilang Facebook page, ATI Central Luzon. Uulitin ko po, ATI Central Luzon. Nagpo-post po sila ng mga activities at pakulo tungkol sa agrikultura na libre para sa inyong lahat. Maaari nyo ring i-follow ang kanilang Twitter o X at Instagram accounts at ATI Central Luzon para sa mga updates sa kanilang mga programang isinasagawa. Maaari ring bisitahin ang ati2.da.gov.ph/ATI3 para sa mga mainit na balita tungkol sa agrikultura. DAATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo.
Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Ang dami kong kailangan tapusin o end of the month pa. Deadline na naman next week. Pero gusto ko naman dagat! Humiga sa buhangin. At iwan ang stress. Kahit road trip Island hopping. o kahit simpleng chill sa beach, RW 95.1 FM. ang kasama mo sa iyong summer adventure. Non-stop feel-good music. Non-stop feel-good hits. Tamang summer vibes sa road trip. I-enjoy mo lang ang tag-init. At huwag kalimutang mag-ingat. Cause you know it's very hot. RW 95.1 FM. Sama-sama tayo sa ultimate summer saya. Get ready for the most electrifying weekend of the year. Zalibao International Balloon and Music Festival is back on air. Happening April 11 to 13 at Pradera Verde, Lubao, Pampanga. This is where the sky meets the beat. April 11 kicks off with Darren Espanto, Alamat, Mayonnaise, The Ones, and Ben. April 12 turns up the volume with Kyla Cherry, Lola Amor, Earl Agustin, Ashbin, Al James, and Skasta Klee. And April 13 it closes the festival with a bang, featuring James Reid, Silent Sanctuary, Zach Tabudlo, Juan Carlos, and the legendary Bamboo, with giant hot air balloons painting the sky and live performances from your favorite artists. And many more. Ticket priced at 500 pesos for general admission and 1,500 for VIP. Valid for 1 day only. Grab your tickets now at smtickets.com or call 8470-2222. Libao International Balloon and Music Festival 2025. Soar high. Vibe higher. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community, RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. from engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenny ka. Hi, I'm your friendly neighborhood radio jock, Don Marco, inviting you to a positively charged, awesome day on Sunny Side Up, weekdays 5 to 9 a.m. Embrace the brighter side of life. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Mga kahina-hinalang tawag This call po is to formally inform you that you are qualified to waive your annual fee for ng life. bibiktima. Sabi, so as per checking on our system kasi sir is na total na debit points ninyo na Mga bank scammers na nagpapanggap na ahente ng mga bangko na maaaring tumawag sa inyo
mag-text o mag-email na nag-aalok ng promo, loan o rewards o nagsasabing may problema ang inyong bank account. Kaya kailangan ng security update o change password para mapilitan kang ibigay ang iyong personal na impormasyon, pati na ang inyong one-time PIN o OTP. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang individual na kumokontak sa inyo. Huwag magbigay kaagad ng mga sensitibo o confidential na impormasyon. Kumpirmahin kaagad sa hotline o sa branch ng inyong bangko at mag-download lamang ng lehitimong mobile banking app. I-report kaagad ang numero ng kumontak sa inyo sa NTC. Mga paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM. Hello guys! This is your Mr. Cupido Kian and I'm inviting you na makinig sa RUN Request Up Next at abangan ang inyong paboritong drama segment na Dear Mr. Cupido, Monday to Friday, 12 noon to 2 p.m. Kaya naman nukaring ka pa, kanina ka! Ngayong halalan, gawin itong maayos at mapayapa. Narito po ang mga simpleng paalala mula sa Commission on Elections at RW 95.1 FM. Alamin kung saang polling percent na bibilang. Hanggat maaari, mas mabuti na may dalang kodigo bago bumoto. Magpakilala sa electoral boards o EB para sa pag-verify ng records. Bibigyan kayo ng balota at folder. Gamitin ang marking pen na ibibigay ng EB. Huwag gumamit ng ballpen o lapis. I-shade ang oval ng 100%. Iwasang lumagpas ang pag-shade sa bilog. Dapat itim na itim at punong-puno ito. Siguraduhin na hindi mag-overvote o humigit sa taktang bilang ng pwedeng iboto para maging counted ang inyong boto. Matapos pumoto, dahan-dahang ipasok ang dulo ng balota sa makina. Kapag kinuha na ito, huwag hilain, baka mapunit. Hintayin na maimprenta ang resibo. Kunin ito at ihulog sa box ng resibo dahil maaaring gamitin ito sa pag-o-audit ng eleksyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan sa loob ng presinto, lalong-lalo na ang balota at resibo. Bumoto ngayong eleksyon. Ang isa mong boto ay ang pangarap mo para sa bayan. Mga simpleng paalala mula sa Commission on Elections at RW 95.1 FM. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa palatuntunang Radyo Agrisaka sa RW 95.1 FM. Ako po ang inyong lingkod na si Gio. Makakasama niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali sa pagbibigay ng impormasyon sa inyo patungkol sa agrikultura. Kasama din po natin live dito sa studio ang mga katuwang natin from Department of Agriculture Region 3, sina Ma'am Rica, Sir Dexter at ang ating mga interns from CLSU, sina... Hindi ko pa nakakabisado yung mga pangalan nyo. Isa-isahin pa natin yan. Konti na lang, makakabisado ko na. Sina John Samuel Thomas, Katrina Waing at si Christine Joy Cunanan. Sasamahan po nila tayo para sa programang Radyo Agrisaka. At before we move forward sa ating next segment, Ma'am Rica, para po sa mga anunsyo. Yes, ayon po sa Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs, GAD Expenditure Report 2023, rank 1 po tayo sa mga GOCCs sa pagtugon ng gender gap. 98% ng ating Gender and Development or GAD budget ay naipamahagi sa mga programa, aktibidad at proyektong may direktang benepisyo sa mga kapalay. Ito po ay para sa DA PhilRice. Kabilang dito ang Farmers Field Days at Techno Demo Farms na nagtuturo po ng mga makabagong paraan ng pagpapalayan, mga pagsasanay at iba pang capacity building programs sa ilalim po ng RCEF, RiceBiz, Smart Farm at iba pang programa. Pinalakas din po ang pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan po ng palay-aralan at knowledge sharing o KSL activities habang isinusulong ang Women's Month at Anti-Vow campaigns bilang bahagi po ng advokasya para sa gender and development or gender equality. So, congratulations po sa DA PhilRice and sa karagdagang impormasyon po na ibabahagi sa atin ni Ms. Tintin. Ayan.
Mataas na pala ang sugar level mo, panay puting kanin ka pa rin, try mong kumain ng brown rice. Healthy na, masarap pa. Ayon sa pag-aaral, ito ay nakatutulong para sa magandang panunaw ng kinain at malaking tulong para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman gaya ng sakit sa puso, kanser at diabetes. Alam nyo ba na ang brown rice ay isang palay na binalatan lamang o tinanggalan ng ipa? Bukod pa rito, ito ay siksik sa protina, fiber, vitamins, minerals at antioxidants. Bunga na, naging tulyapis pa. Maaaring umabot sa 30% ang bawas sa ani kapag inatake ng rice bug o atangya ang palayan, kaya atin itong bantayan. Ang mga adults at nymphs na atangya ay sumisipsip sa butil ng palay kapag nasa yugto na ng pagmamalagatas. Kaya paano kaya natin masusolusyonan ang rice bug o atangya? Narito ang ilang tips. Una, magtanim ng sabayan pagkatapos ng 30 araw na panghinga ng lupa. Ikalawa, paramihin ang mga kaibigang organismo gaya ng mga gagamba at tipaklong. Ikatlo, gumamit din ng putakti na Grayon nixoni at amag na Beauveria basania na subok na epektibo laban sa mga peste. Ikaapat, sa panahon ng pagmamalagatas ng palay, maglagay ng mga mababahong attractants na malapit sa palayan gaya ng nabubulok na karne, isda o kuhol. Kolektahin ang mga na-attract na insekto gamit ang net at sunugin. Ikalima, panatilihing malinis at walang damo ang bukid para hindi pamahayan ng mga peste. Ika-anim, gumamit lamang ng pestisidyo kung lubhang kailangan. Sundin ang mga rekomendasyon na nakasaad sa lalagyan. Sunod, sumangguni sa mga eksperto at mga agricultural extension workers bago gumamit ng mga pestidyo. At panghuli, mag-spray sa umaga, 6 a.m. hanggang 9 a.m. o hapon, 4 p.m. hanggang 6 p.m. habang laganap at gumagala sa palayan ang mga atangya. Ayan, siksik liglig po tayo sa impormasyon dito sa programa natin at maaga po nating makakasama ang ito pinaka namimiss ko po sa programang ito, si Ma'am Menchie, para dito sa ating susunod na segment. Radio Agrisaka Prize Watch. Makakapanayan po natin via phone patch ang nag-iisang fashionista ng palengke at ang Senior Agriculturist Agribusiness and Marketing Assistant Division ng DARFO 3. Walang iba kundi si Ma'am Menchie Nogoy. Isang magandang umaga sa inyo, Ma'am Menchie. Hi, good morning po. Magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon sa RW 95.1. Kamusta po kayo, Ma'am? Napaaga po yung tawag namin sa inyo para sa Prize Watch. Okay lang, mabuti naman tayo, pero nasa Malcolm, lumabas lang muna ako, wala ako dyan ngayon. Pasensya na kayo, baka next week magkaroon naman ng chance na makapag-live ako dyan sa station. Okay lang po yun, Ma'am Menchie. Basta't nandito po ang inyong presensya, masaya na po ang inyong mga fans at listeners. At yan, Ma'am Menchie. Yes, maraming salamat. Wag na po natin patagalin pa. Bigyan niyo na po kami ng updates about sa mga presyo ngayon. Okay. Magbibigay ako ng updates ngayong April 7. Kumuha ko ng, nagpakuha na lang po ako ngayon ng presyohan sa Cabanatuan City Public Market. Ito na po yung updates para sa ating mga tagapakinig. So, natin, ang pinakamababa pa rin is 40 pesos, tapos hanggang 46 po yun. Meron po siyang 52 hanggang 53, tapos yung pinakamataas niya is 55 na lang. Wala na po siyang 58, wala na siyang 60 pesos. Nasa 55 na po yung magandang klase ng bigas natin ngayon. Tapos sa isda po natin, ang tilapia po natin is 150 ang kilo. Ang bangus natin, 230. Tapos pag malaki-laki ng konti, 250 ang kilo. Ang galunggong natin nasa 200, tapos 250 pag local na galunggong. Meron din tayong pampano, 400. Yung hipon natin, nagre-range from 450 hanggang 520, depende yun sa laki. Ang pusit natin na native, 460. Ang kalawang is 240 ang kilo. Salay-salay, 340. Ang tahong po natin, 150. Ang alimasag natin, nasa 340 ang kilo. At pag yung alimasag na malalaki o jumbo na, 480 ang kilo. Meron din tayong mga gulay na yung local na gulay natin, yung natin pinakbit. Yung ampalaya natin 100 pesos lang, kamatis po 30 pesos. Ang talong is 80 pesos, sili panigang 100. Tapos yung sili Taiwan o labuyo 100 din ang kilo. Sa okra natin 80 pesos, pero pag bibili ka nakatali is 15 lang. Meron po tayong 15.
Ang patola natin nasa 60 pesos, kalabasa 40. Ang sitaw natin pagka per kilo 80, tapos pagka tali 25 na. Ang kalamansi 100, sibuyas na pula 80 hanggang 100. Ang sibuyas na puti natin 70 hanggang 100, depende sa klase yun. Ang bawang po natin 140, 150, tapos ang luya is 150. Meron din tayong patatas, mga gulay na pang-aplan. Ang patatas natin 100, ganon din yung carrots, 100 ang kilo. Ang beets natin 120. Sayote natin is 40 pesos ang kilo. Pechay Baguio 70. Yung native na pechay, nasa 50 lang ang kilo. Yung repolyo po natin 80 pesos. Yung cauliflower 80 rin. Yung broccoli 100. Pag naka-trim siya 160. Ang celery 160. Tapos yung bell pepper natin 150. Yung lettuce na iceberg, medyo mahal. 220 ang kilo. Ang romaine 180. Tapos yung green ice 160. Yung chicken po natin, yung per kilo is 200. Yung baboy laman, 400. Ang patay, 350. Ang spare ribs, 380. Ang pork chop niya is 380. Tapos yung liampo niya, 420 ang kilo. Sa baka naman, 430. Tapos yung buto-buto ng baka is 410. Pagdating sa itlog, yung small niya is 750 per piece. Tapos yung medium niya, 8 ang per piece. Large, 850. Yung XL niya is 9 na. Tapos yung oil, palm oil niya, 90 ang liter. Yung cocoa oil niya, 120. Sa sugar white, 85 per kilo. Ang wash, 80. Ang brown sugar is 75 per kilo. Ito na yung update sa presyon ngayon sa Cabanatuan City Public Market. Ma'am Menchie, maraming salamat po sa ibinahagi niyong listahan ng mga updated prices po na ating mga bilihin. At kamusta naman po, ma'am, yung patungkol po sa kadiwa? Ay, ang kadiwa natin alam mo na, tuloy-tuloy lang yan. Meron tayo lagi sa DA, tulad ng sinabi ko, sa SACOP, meron po tayo tuwing Monday yan, kasama yung DSWD. Tapos meron din tayong ngayon, ang alam ko, na dyan sa May Capitol, ginaganap yung kadiwa ng Pangulo doon. Tapos meron tayo lagi, yung mga retail natin, mga 11, yung mga kadiwa store natin na nagtitinda na ngayon ng everyday, mga 15 na yon, iba-ibang lugar dito sa Central Luzon na po yun. At meron tayong kaisa-isang kadiwa center sa may San Jose del Monte, Bulacan. Yung palang naman po, tapos marami pa rin pong nagpapa-validate sa amin para maging kadiwa store. Marami pong gustong maka-avail ng mga murang bilihin na galing sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ayan, maraming salamat po sa updates, Ma'am Menchie. Bago po namin kayo pakawalan, ito na po ang pagkakataon nyo para i-shoutout batiyan ang inyong mga mahal sa buhay. Ay, nako, syempre, unang-una, babatiin ko muna yung mga nasa palengke. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po na nasa market na. Mag-ingat po kayo. Napakainit po ng panahon. At, syempre, ating mga farmers and fisher folks out there. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tulong nyo. At, yung aking mga office mate po na busy po ngayon dahil sa ginaganap na cooking contest. Dahil po Abril na yun, ang Filipino Food Month. Baka ako na rin po yung sasagot sa mga katanungan na gusto nyo itanong tungkol sa FFM po, ang Filipino Food Month natin. Ayan, Ma'am Menchie, maraming salamat po sa inyong updates. Nakapiling po natin via phone patch ang nag-iisang fashionista ng palengke and senior agriculturist, agribusiness, and marketing assistance division ng DARFO3, si Ma'am Menchie Nogoy. Maraming salamat, Ma'am. Thank you. Oo, Tita Menchie, bago kita pakawalan, ihahabol ko lang. Baka meron pong mga nais na magpa-link na mga farmers po natin mula po sa kanilang harvest. Kanino po ba sila maaaring makipag-ugnayan? Meron po ba silang pwedeng kontakan? Naibigay ko na dati yung mga number namin dito. Siyempre po, pwede po silang pumunta sa AMAD, sa office natin, sa DA, sa may government center, or pwede naman po silang mag-text or mag-message sa aming mga FB, sa Messenger. Ma'am Rica. Yes po. Oo. Baka yung itatanong nyo sa Filipino Food Month, ako na yung sasagot kasi nasa cooking contest po kasalukuyan ngayon si Ma'am Jen. Opo, Tita, naka-receive po kami ng message. Kakatapos lamang po ata niya ng judging. Mag-zoom na raw po siya, Tita. Opo. Apakasipag po talaga, Tita. Kahit saang
Kahit saang segment, pwede kayong ialay, no, tita? Ay, naku, Diyos ko. Eto na, naka-ready naman ako. Oo, at saka alam Walang po problema namin, sa akin yun. meron din po kayong Mancom meeting, kaya nagpapasalamat po kami kasi andyan po lagi kayo. Nasa Mancom pa rin ako ngayon. Babalik ako doon. Hahanapin na naman ako ni Director. Potensya na po kayo. Ayan, pwede na po kayo bumalik, tita, at magiging payapa na. Hindi na namin kayo guguluhin. Naku, ako ang welcome po kayo. Basta magsabi lang kayo. Sasagutin natin yung mga tanong na hindi pa nasasagot ng lahat. Ayan, tama po. Yan ang totoong serbisyo ng Department of Agriculture. Hindi lamang po limitado sa produksyon, maging po sa marketing ay hindi po kayo papabayaan ng aming mga iba't ibang opisina. Napakahusay at napakasipag po ng ating nakapiling na panauhin via phone patch. Napakinggan niyo po muli si Ma'am Menchi Nogoy. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin ito. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Ito ay commercial tungkol sa commercials! Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May Code on Responsible Advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at ase.com.ph. Ito po ang Radyo Agrisaka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. You're still tuned in here on RW 95.1 FM. Ito po ang programang Radyo Agrisaka. Kapiling po natin sa ere ang ating mga partners from Department of Agriculture Region 3, sina Ma'am Rica Salas Velasquez at si Sir Dexter Dryzen Dumol. Ayan, kompleto yung pangalan nila, nakabisado ko na. Kasama din po natin sa ere ang interns, taking Bachelor of Arts in Filipino from Central Luzon State University, sina John Samuel Thomas, Katrina Waing, at si Christine Joy Cunana. At huwag na nating patagalin pa, the most awaited program. Finally, ito na po ang ating next segment. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Ayon sa Presidential Proclamation No. 469 noong 2018, tuwing buwan ng Abril ay ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month. Hindi po ito April Fools, bagkus isa itong mahalagang selebrasyon upang maipakilala o mapanatili ang kamalayan ng mamamayan tungkol sa mga tradisyonal na pagkaing Filipino, kultura o natural na paraan ng pagluluto ng mga ito. Bilang pakikilahok ng kagawaran ng pagsasaka gitnang Luzon, sa selebrasyong ito ay naghanda ang ahensya ng iba't ibang mga gawain na ating malalaman ngayong araw. Kaya't wag na po nating patagalin pa at makakapanayan po natin via Zoom ang Market Specialist 2 mula po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Central Luzon. Walang iba kundi si Miss Jeneline Ibale. Good morning, Ma'am Jeneline. Kamusta po kayo? Do you hear us, Ma'am Jeneline? Ito, kakapasok pa lang pala sa ating Zoom. Yes po, good morning po. Bakit parang may konsensya ka sa likod, Ma'am Jen? Living conscience. Nandito po yung boss ko sa likod. Apaka-fresh naman ang boss na yan. Parang kukunin na ng liwanag, Si Ma'am liwanag. Jen, kaya nga kanina sinasagot ko na po lahat yan. Ngayon nandito pala siya dahil gusto niya kami pagbigyan kahit busy-busy ka sa contest.
Nandun si Sir Ernest, nagdedepensa. Na niluto nila. Kamusta po yung naging programa doon, Miss Jen? Naging successful po ba ang inyong program? Successful naman, sir. Although ongoing pa po. Kakatapos lang po nilang magluto. Nasa panel po sila ngayon. Akala ko, ma'am, nakalimutan nyo na kami. Ito na Kumusta po ang lahat? Mabuti Happy naman po. Filipino Food Month po. Yes, it's a pleasure to have you here, Miss Jen. Simulan na po natin. Ma'am, bakit po natin ipinagdiriwang itong tinatawag na Filipino Food Month o FFM? Ayun po, ang buwan po ng Abril ay idineklara na tawagin po na Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Pilipino. Base po iyan sa proklamasyon bilang 469 na ipinahayag noong 2018. At ang pagdiriwang po nito ay isang paraan ng pagpapahalaga at pagpapalaganap ng kultura at kasaysayan ng pagkain ng bansa. Itinatag po itong Filipino Food Month upang ipakita ang kahalagahan ng mga pagkaing Pilipino sa ating pagkakakilanlan at kultura. So, mahalaga po ito dahil para mapanatili po generations from generations yung ating kasaysayan at kultura po. Ayan. Good morning po, Ma'am Jen. At dahil Happy Filipino Food Month, baka gusto niyo pong kumanta ulit on air. Kidding aside po. Magluluto na lang po muna ako for today's video. Okay po. Sige po, Ma'am Jen. Curious lang po yung mga tagapakinig po natin. Ano po ba yung mga tema ng ating selebrasyon ngayong 2025 Filipino Food Month? And bakit po ba iyon ang naging tema po natin? Ang tema po natin ngayong 2025 ay sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. So, kung mababasa po natin yung ating tema ay all-in-one na po siya, no? Nandun yung pagkain, kasaysayan, kultura at syempre yung pagkatao, pagiging isang Pilipino. Layunin po nitong bigyang tiin ang kahalagahan ng lokal na agrikultura bilang pangunahing sangkap na sa lutuing Pilipino. Kaya naman po yung cooking contest namin ngayon talagang mataas po sa criteria yung mga gumamit ng indigenous na mga ingredients sa ating locality. So, yun po yung ating tema for this year. Ma'am Jen, ano po ba ang kahalagahan kung bakit hindi dapat natin kinakalimutan ang mga tradisyonal na pagkaing Filipino? Yes po, tama po. Okay po. Ulitin lamang Siyempre po namin. po, sorry, mahina po yung signal. Ang marami pong kahalagahan, no? So, dapat nga po, hindi lamang po April yung Filipino Food Month natin. Pero, sabi nga kanina, bakit kaya April yung Filipino Food Month? Siguro dahil kasagsagan po ito ng harvest, no? And summertime. Mahalaga po yung pag-celebrate natin ng Filipino Food Month. Siyempre po, una, upang mapanatili yung kultura at kasaysayan natin. Pangalawa po, yung pagpapalakas ng pagka-Pilipino natin. Pangatlo po, yung pagpapahalaga sa lokal na agrikultura. At tumutulong din po ito sa pagbuo ng komunidad, syempre po. At syempre, sineselebrate po natin ang Filipino Food Month upang bigyang kahalagahan ang sustansya at kalusugan. At syempre po, para po magkaroon ng sustainability. Sa pagitan po kasi ng paggamit ng mga lokal na kasangkapan, ay napapalakas din po natin yung ating yung ating agrikultura. Syempre, pagka may demand na sa pagkain, matutuwa po yung ating mga producers kasi meron silang market. So, mahalaga po ang Filipino Food Month. Ayan, ma'am. Hindi po lingid sa ating kaalaman, ma'am, no, na marami sa ngayon yung tumatangkilik sa mga nauusong pagkain tulad ng Korean foods o Chinese foods o iba pa. Kaya ano-ano po ba yung mga tradisyonal na pagkain Pinoy na kailangan nating ipakita o ipaalala sa ating mga kababayan,
lalo na po sa henerasyon natin ngayon. Ayan, may delay lang. Ayun po, napakarami po nating makasaysayang mga pagkain. Yung iba nga po ay nagkaroon na rin ng innovation kasi bukod po sa pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura, nung sa proclamation natin ng 469, tumutulong din po ito sa pagpapalaganap ng food innovation. So, dito po sa Central Luzon, halimbawa, sa Aurora, hindi po natin dapat makalimutan dyan yung suman kasi marami po silang pigmented rice na iba-ibang kulay. May purple, may pula, at akibat na rin po dyan yung top producer po sila ng coconut in Region 3. At yung pong pambalot sa suman ay talagang made from coconut din po. Sa Bataan naman po ay napakarami po dyan mga smoked fish at tuyo na nakarating din po sa World Trade Center last weekend po kasi nag-open po dyan yung ating Philippine Food Exposition. Sa Baliwag sa Bulacan naman po, nandyan yung Baliwag Lechon na nagsisimbolong ng lasa at kalidad ng lutuing Pilipino from Baliwag, Bulacan. Sa Nueva Ecija naman po, marami din po dyan. Bukod sa top producer ng rice, nandyan po yung sikat na longganisa ng Cabanatuan City. Masarap po yun. At sa Pampanga naman po, ang sikat na sisig at betute. Yan po sa mga hindi pa nakapag-try, itry na po nila. And sa Zambales naman po, yung ating, syempre po, yung fresh mangoes po natin na talaga naman export quality. And of course po yung mga kakanin, meron din po tayo. At meron din po tayong asin sa bulo doon na pinoproduce po sa natural na pamamaraan. Kung nakita nyo na po yung asin na nakalagay po siya sa dahon din po. Ilan lamang po yun sa mga pagkain na kailangan po nating ipaalala o kailangan po nating tangkilikin dito po sa Filipino food. Okay po, Ma'am Jeneline. Ngayon po ay pag-usapan naman po natin ang mga inihandang gawain ng DA para sa selebrasyong ito. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga ito? Siyempre po, no? Bukod po sa simultaneous na launching ng Filipino Food Month, buong bansa po kasi yan, lahat po ng regions ay maglo-launch ng kanya-kanyang celebration po ng buwan ng kalutong Pilipino. Sa atin po, meron po tayong cooking contest ngayong araw na ito at mamayang hapon po ay yung Green Art Contest. So sa cooking contest po, ang ini-highlight po doon, lahat po ng lutuin ay dapat meron pong coconut ingredient. Tapos sa Green Art Contest naman po, bukod po sa talent sa pagguhit ng ating mga representatives po na empleyado, ay makikita po natin paano nila itatranslate yung history, food through generations pagdating po sa art. Ngayon, meron din po tayong regular Kadiwa pop-up store o yung pong tindahan natin dito every Monday. At sa April 22, magkakaroon po tayo ng Innovative Food Product Contest. Kung matatandaan nyo po, dito po natin na-discover yung Pinoy Trail Mix na sikat na po ngayon, no? So, meron din po tayo niyan this year at meron po tayong Regional Trade Fair on April 22 to 24 sa Marquee Mall po. Yan po yung mga naihanda nating aktibidad para po sa Filipino Food Month. Okay po, ma'am. Ma'am, si Dexter po ito. Ma'am, may mga produkto din po ba kayong pinopromote na locally produced o mula mismo sa ating mga magsasaka? Ano-ano po itong mga pinopromote na ito, ma'am? Kagaya po nung nabanggit ko din kanina, yung sa mga pagkain, sa Aurora po natin, meron po tayo dyan yung ating pigmented rice. Sa Bataan, meron po tayong yung mga dried fish and processed na mga isda. Sa Bulacan po, nandyan po yung ating chicharon tsaka yung mga dairy products. Ganyan po sa Nueva Ecija, meron din po tayong mga dairy products and yung meat products po.
Cabanatuan. Sa Pampanga naman po ay marami rin po, no? Dito, yung atin pong taba ng talangka, ganyan. May mga enterprises po tayo na engage po sa pagpo-produce at pagpa-process po ng mga ganito para mapatagal po yung shelf life ng ating mga produkto at matransport pa po, mapakilala sa ibang lugar. Di lamang po dito sa Region 3 at marami pa pong iba. Ma'am Jen, nais pong malaman ng mga listeners natin kung may mga programa po ba kayong nagpo-promote sa mga product ng ating mga magsasaka o tumutulong upang mapalakas ang promosyon ng kanilang mga produkto? Ayan po, no? Unang-una po, para mapalakas po yung kanilang produkto, kapag ang atin pong mga magsasaka at mangingisda ay meron na pong produkto, ay tinutulungan po sila sa pamamagitan po ng market matching at ng trade fair na isang serbisyo po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. So, sa pamamagitan po ng Kadiwa program ay naipapaabot po direkta ng mga producers ang kanilang mga sari-saring produkto direkta po sa merkado. Ngayon po ay magkakaroon po sila ng maximum income dahil nga po nababawasan ang layers of trade. So para po sa mga producers at fisher folk na nangangailangan po na ma-promote kanilang produkto o nangangailangan po ng buyer, ay lumapit lang po sa aming pong tanggapan sa Agribusiness and Marketing Assistance Division po. Ayan, bilang panghuli, ma'am, may mensahe po ba kayo na nais idagdag? Ayan po, sa atin pong mga tagapakinig, atin pong suportahan ang buwan ng Kalutong Pilipino at lagi nating piliin ang mamili sa mga lokal nating produkto upang masuportahan ang ating mga magsasaka, mangingisda at entrepreneur. Thank you po. Ma'am, sample nga po ulit nung isang kanta, isang piece. May na-prepare po ba kayo? Sir, magluluto na ako. Hinahanap mo ako na. Sige po, sa susunod na mag-guest na lang kayo live. Ma'am Jen. Asahan po namin sir, yan. next time. May request po dito yung kasama namin. Moira daw, ma'am. Wow. Moira song. Nag-prepare ka, ma'am, ha? Ayan. Sige, alam ko na pressure na si Miss Jen. Ayan, tuloy. Baka may nais na lang po kayong i-batiin or i-shoutout. Shoutout po doon sa ating po mga contestants ng cooking contest and congratulations po sa kanila kasi bukod sa masarap na ang gaganda talaga ng kanilang mga produkto na ngayon ay hinuhusgahan na ng ating mga horado. Yun po. And sa aming pong division chief and mga kasama po namin sa AMAD, yun po. Good morning. Ayan, maraming salamat Ma'am Jen sa inyong oras. Nakapiling po natin via Zoom ang Market Specialist 2 mula sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Central Luzon, si Ma'am Jeneline Ibale. Ang dami po palang comment sa ating live. Ayan. Kay Sir J.M. Tomas, go Sam. Madaming M eh. Kay Sir Danny Gonzalez, masaya na ako sa pagsusumikap mo bunso, galingan mo pa. Kanina to tatay? Kay Tintin. Hello din po, ayos. Galing naman ang bunso namin na yan. Roderick Waing. Ayan, Shout out daw, bunso, sabi ni Ma'am Gab. Haha. Lois Waing. Mukhang kay Kat to. Galingan mo dyan. Daming N eh. Sam J.M. Tomas. Good morning po from D.A. Rafis family. Hi, Ma'am Rica. Hello po sa inyo. Kay Kat, kay Christine, Sir Dexter, and Samuel. Mula kay Fernando Gabuyo Alejo Jr. Huwag kalimutan ng junior. And shout out po, Sir Dex, sa parang binayaran to. Pinakagwapo sa Rafis dahil wala na yata siyang choice. Or para sa grade niya ay tumaas. Itong OJT nating isa, Miss Rona De Leon. Good morning po from DA Rafis family. Hi po, Ma'am Rica, Ma'am Katrina, Ma'am Christine, Sir Samuel at Sir Dexter. Meron pa. Shout out naman. Shout out! Ayan, sinigawan literal. Oh, literal.
Si Tolentino Medi from Nueva Ecija. Hello po. Ay, mama mo. Mama mo, hindi ko to mama. Mama mo. Hello po sa mama niya. Shout out po dito sa Nueva Ecija. Hello po, Ma'am Katrina, Christine, and Sir Samuel. Shout out po. Shout out, Jobert Enriquez. Good morning po, Ma'am Christine. Naipon po kasi Sir Gio. Hindi Okay natin lang. napansin. Take your time, Ma'am Ma'am Christine, Ma'am Katrina, and Sir Samuel. Alanis D. Ang galing ng pilido. Doktor. So, huwag ka na mag-doctorate kasi doktor na Doktor pilido na. pa lang. Hello din po kay Ma'am Marvic Galicia. Kanino man nanay to? Galing naman ng anak ko. Binayaran. Paka-proud. Mama mo. Mama po niya. Galing naman ang bunso namin, Katrina Waing. Kapatid mo. At buong barangay ng kung sino mang mga OJT kasama po namin. Shout out po sa inyo at napakaraming nagpapasalamat po kami kasi sumusuporta po kayo sa aming Yan, programa. very supportive ng kanilang mga kamag-anak. At shoutout din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live Yes. sa RW, kina Sir Dale Harvey Liwag. Pa-shoutout po, Init, I need some water. Yes, we need this water para ma-hydrate tayo. Kailangan niya ng water, kumuha siya dispenser sa office. Sa office po yan. Maraming supply. Hello din kay Melody Bailon. Galing naman ni Ma'am Christine. Wow. Ang daming supporters. Ang sa dami mga nilang kasamahan binayaran. natin. Oo, ang dami. Mayaman nata ito mga to. Sige, go ahead. Shout out po sa kay Ma'am Gab and Ma'am Janice sa Science City of Muñoz po. Binabati ko rin po ang aking tatay, Rodrigo Waing, at ang aking pinakamahal na mama. Yun lang po. And para po sa kanyang announcement, kay Ma'am Katrina Waing. Manatiling updated sa mga balita mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon. I-like at i-follow ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Abangan ang mga maiinit na balita tungkol sa agrikultura na makakatulong sa inyong pagsasaka. I-follow na rin ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at maantig sa kwento ng buhay ng mga matagumpay na magsasaka at matuto sa iba't ibang mga teknolohiya sa pagsasaka. Panoorin rin ang inyong paboritong agriculture television show sa Gitnang Luzon, ang Agri-TV Central Luzon na mapapanood sa CLTV 36. Kaya naman, manatiling updated mga ka-agri. DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Dagdag kaalaman sa kabukiran. At para po sa ating dagdag kaalaman sa kabukiran, nang hinawakan ko biglang namatay. Nang iniwan ko muling nabuhay. Ito ay tinatawag po nating makahiya. Sa tingin nyo, bakit kaya nahihiya ang makahiya? Alam nyo ba, ang makahiya o Mimosa pudica ay isang uri ng halamang damo na karaniwang matatagpuan sa kabukiran. Tinagurian nitong shy plant o shame plant at tinawag ding touch me not sapagkat sa tuwing hinahawakan o nasasaling ito, tumitiklop ang mga dahon nito. Ngunit hindi ito simpleng hiya. Ito ay isang likas na depensa. Ang scientificong paliwanag sa paggalaw ng makahiya ay tinatawag na seismonastic movement, isang mekanismo ng halaman upang protektahan ang sarili mula sa mga predator. Ang biglaang pagtitiklop ng dahon nito ay nagsisilbing panakot sa mga insekto at hayop na maaaring kumain dito. Bukod pa rito, ang tinik sa kanyang tangkay ay dagdag na depensa laban sa mga panganib. Ngunit, dagdag kaalaman sa kabukiran. Ngunit hindi lang ito pambihira sa kilos, kundi sa pakinabang din dahil ito ay may taglay ring benepisyo sa kalusugan. Ang makahiya ay ginagamit bilang halamang gamot sa iba't ibang karamdaman tulad ng sugat, hika, almoranas, ulcer, LBM, diabetes, arthritis, kidney stones at maging cancer. Kaya't mahiyaman sa haplos, ngunit hindi sa bisa. Sa mumunting dahon nito, taglay ang lunas at hiwaga. Ayan, napakabilis po ng oras. Sa mga huling minuto na po tayo ng ating programa. It's 11:53 on the clock. At ito na po ang pagkakataon natin para mag-shoutout na ating mga kilala sa ating buhay. Dumako na po tayo sa mga huling pagbati. Unahin na po natin si Ma'am Rica Salas Velasquez.
Sige po, batiin ko lamang po si Miss Perla Libunaw. Good morning po sa inyo, ma'am, na nakaabang po sa ating radio programs sa live. Binabati po natin ang Regional Executive Director, Dr. Eduardo L. Lapus Jr., Dr. Arthur D. Reed, ang ating mga RTD, Doc Irina John. For special concerns po, Engineer Juanito De La Cruz, kay Doc Sandre Bakay, kay Ma'am Norina David, kay Doc Emily Soriano, Ma'am Milagros R. Mananggit, Ma'am Milagros Singian, Ma'am Elma Mananes, Engineer Elmer Tubig, Doc Lowell Rebiliaco, Engineer ABP David. Happy listening din po sa aming guwardya o ang aming tagapagtanggol. Kay Mr. Roger Mayol, kay Mr. Bernie Gaspar, kay Mr. Edwin Torres. Shoutout din po sa aming iba't ibang mga offices. Ayan, kay Sir Nolly, kay Ma'am Susan, Sir Edu, Ma'am Jules, at Ma'am Luz. Gayun din po sa aming regulatory division, Sir Roel, Sir Christian, Sir Lois, Ma'am Mariel, Sir Dean, and Ma'am Dishel. And hello din po kay Tita Marlene, Tita Menchi, Tita Zon, kay Ma'am Gemma Karen, at the lovely Tita Let, and kay Madam Juju. Hello din po kay Sir Louie, kay sa HR family po namin, Ma'am Nancy, Sir Vice, Sir Source, Ma'am Kelly, Tita Lorna, Ma'am Mercy, Ma'am Jen, and Ma'am Nikki. Hello din po sa aming Rafis office, Ma'am Ozan, Sir Jonel, Sir Warren, Sir Dale, Sir Gerald, Sir Patrick, Sir JR, and of course, good luck po sa aming host /cookery ngayon, cookeries, Sir Ernest Payawal. Galingan mo, sir, 7K din yan. And shoutout din po sa aking mga kasama sa Gender and Development Focal Point System, kay Ma'am Zaira Toledo, Imariol Tayag, kay Miss Renz Arian Sikat, kay Sir Lyson Cabigaw, kay Ma'am Joy Daguro. Advance happy birthday ulit, Sir Ernest, na nakadalawa na ako. Baka naman. Ayan, yes po. Binabati ko rin po ang Salas family, kay Mama Emmy, kay Papa Remy, kay Ate Apple, kay Ate Rayan, kay Kuya Jun, Kuya Jeff, King Hendrix, happy birthday muli, kay Ethan Clyde, kay Kuya Jun na nasa Guam ngayon. Hello, ingat ka lagi dyan sa inyong trabaho. And of course, sa aking butihing asawa dyan, Jason Velasquez, hello sa inyo. And sa Heda family sa Manila, sa Cavite, hello po sa mga kamag-anak ko dyan. And binabati ko din po in advance na happy graduation sa aking mga kaklase sa Masters in Public Administration sa Don Honorio Ventura State University. Magkita-kita tayo soon and matatapos na rin ang ating paghihirap. Maraming salamat din po sa ating mga magsasaka at mangingisda na nakaabang sa ating programa every Monday na tinitiyak po namin na sa 2 oras na hindi masasayang ang inyong oras at tiyak na matututo po kayo sa iba't ibang kaalaman na ibinabahagi po namin. Ayan, pabatiin din natin si Sir Dexter Dryzen Dumo. Go ahead. Hello po. Binabati ko po ang aking nanay na si Juvie Dumol, ang aking kapatid na si Daphne, ang aking lola na si Leticia Dumol, at ang aking lola na laging sumusuporta sa atin na nanonood galing pa sa Italy, si Nanay Wilhelmina de la Cruz. Hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. I miss you po. God bless. Ayan, ang mga interns din natin from CLSU, pabatiin natin. Unahin na natin si Christine Joy Cunanan. Ayan, medyo marami-rami po ito, no? Mag-rap ka dapat. Po dapat. sila nag-aantay. Ayan, shoutout po sa aking mama, Mama Medi, Tatay Danny, Ate Melody, Ate Apple, mga kuyas ko, Kuya Ito, Kuya Jeff, Kuya Amon, Kuya Jake, Kuya Lian, at sa mga pamangkin ko, ayan, may nagtatampo na raw po. Kay Prince, Precious, Princess, Marcus, Rona, Jael, EJ, Amiel, Jarel at Sab, at sa mga titas at pinsan ko dyan, Kunanan at Tolentino family, sa mga kaibigan ko, kay Cheryl Cornell, Mark, PB, kay Aaron, kay Joanne, Jaisal, Pamela, Samantha, Alanis, at kay Rona, and syempre kay JC, at doon sa kaguruan ng Departamento ng Filipino, Ma'am BJ, Ma'am Net, Ma'am Judith, Ma'am Ira, Ma'am Angge, Ma'am Tracy, Sir Pacol, at syempre ang mga sir namin dyan sa Rapis. Hello po, magandang umaga. Ayan, Katrina Waing, pabatiin din natin siya. So, hello po. Binabati ko po ang aking pinakamahal na mama, Marivic Waing. Hello rin sa aking mga kapatid, Ate Lois, Ate Bon, Kuya Roderick, at higit lalo sa aking loves na kuya, Kuya Erwin Waing. Ganon rin po sa aking mga kaibigan, Rona De Leon, Fernando, Micaela, kasama po namin silang interns. At panghuli, binabati ko po ang aking best girl dyan, Jewel Jade Pacol. At sa aming mga circuits sa Rapis, hello po sa inyo. Alright, maraming salamat din po sa mga nakatuwang natin from Technical Department, sina Daniel Nicolas Liauder at kay
CJ Bondok. Maraming salamat. That's it for today. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang iyong Countryside Radio Station RW 95.1 FM at nakasama din po natin ang ating mga partners from Department of Agriculture Region 3 sa ngalan po ng OIC Regional Executive Director DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapus Jr. at ang Chief of Information Section ng DARFD 3, Ms. Ozan Ono Ocampo Alas. Tayo po ay muling nakapakinig sa isang makabuluhang 2 oras ng palatuntunan. Siksik-liglig po ang mga impormasyon patungkol sa agrikultura na nagturo sa atin ng mga bagong kaalaman. Nawa ito po ay magamit natin sa mga makabuluhang bagay. Muli ako po ang inyong lingkod. Ako po si Gio. Hanggang sa susunod na episode, sa inyo pong lahat, sana panatilihin ang pagtutok dito po sa ating programang Radyo Agri-Saka. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang Radyo Agri-Saka.